Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Naway sumaiyo sa pamilya mo at sa lahat ng aspeto ng buhay mo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at ngayong kinausap ako ng Diyos. Kailangan kong ibahagi sa inyo ang salitang ito. Madalas tayong dumadaan sa maraming pagsubok at kahirapan. Parang araw-araw may leon kang kailangang patayin o minsan marami pa, di ba? Pero mga kapatid, ipinakita sa akin ng Diyos dito na marami sa inyo sa harap ng mga pagsubok na ito, muntik na kayong maligaw, muntik na kayong mawalan ng pananampalataya. Alam nyo, kahit gaano ka maniwala sa Diyos, madalas pa rin tayong magduda. Di ba? Totoo bang kasama ko at pinakikinggan ng Diyos ang mga dasal ko? Totoo bang kaya kong manatiling matatag sa pananampalataya hanggang sa huling araw? Mga kapatid, marami sa tanong na yan ay galing mismo sa kaaway. Ipapaliwanag ko agad sa iyo ang nangyayari at ang tindi ng espiritual na labanan na hinaharap mo. Mga kapatid, matindi talaga. Maiintindihan mo na marami sa mga pinagdadaanan mo ay dahil gusto ng kaaway na subukan ang pananampalataya mo para makita kung hanggang saan ka sasama sa Diyos. Tingnan mo, dumaan na ako sa napakaraming pagsubok sa buhay ko, pero masasabi ko sa iyo ng may paninindigan dito. Hindi lahat mga kapatid, hindi lahat. Tandaan mo yan, hindi lahat ay demonyo, hindi lahat ay espiritual na labanan. Madalas, ito ay isang bagay na emosyonal. Ikaw mismo ang humaharap sa mga laban mo dahil sa mga paghihirap na pinagdadaanan mo. Siyempre, dahil sa mga pagkadismaya at kabiguan. Pero mga kapatid, kahit hindi lahat ay demonyo, mas marami pang demonyo kaysa sa inaakala mo. Sinusubukan tayong ilagay sa tukso para maagaw ang ating pananampalataya. Ginagamit niya ang mga tao sa paligid natin na hindi ligtas at walang katulad nating espiritual na pananaw. Alam mo, ikaw na sumusubaybay dito sa panalangin araw-araw, ikaw na nananalangin kasama ko mula umaga hanggang gabi, alam ng kaaway na gusto mong tumatag sa Diyos at iwan ang mga bisyo at kasalanang nagpapahirap sa iyo noon. Alam mong gusto mong mapalapit sa Diyos, kaya gagamit ang kaaway ng tao para panghinaan ka ng loob o kaya ilalagay niya mismo ang panghihina, pagod at masamang pakiramdam na nararanasan mo. Hihiga na lang ako, hindi nababangon, hindi ko napapanoorin video ni Pastor. Ilan sa inyo ang nakaisip niyan? Tama ba? Mga kapatid, napapaligiran tayo ng matinding espiritual na labanan. Ibubunyag ko dito kung ano ang dapat ninyong gawin at ang pinakamaganda. Sa dulo ng panalangin, mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos na magpapatatag at magpapalakas ng iyong pagtitiyaga. Amen? Hindi ko matatanggap na makita kang nasa ganitong sitwasyon. Hindi ko matatanggap na makita kang gustong sumuko sa tuwing may pinagdadaanan kang pagsubok at hindi ko rin matatanggap na nakakulong ka sa kasalanan. Mga kapatid, palayain natin ang sarili sa pananampalataya kay Jesus. Amen? Sabi sa Juan 8, kung palalayain kayo ng anak, tunay kayong malaya. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos ng kalahating gawain. Gusto niya lubos kang palayain. Papuri sa Diyos! Ipaliwanag ko ang lahat ng inilagay niya sa puso ko. Isa lang ang hiling ko sa iyo. Pindutin ang like para mas marami pang makakita sa YouTube. Naiintindihan nilang ito ay family friendly. Ayos ba? At huwag mo ring kalimutang mag-subscribe sa aking channel, pindutin mo lang dito. May button dyan na mag-subscribe. I-activate ang notifikasyon para hindi ka makaligtas sa mga video ko. Salamat talaga mga kapatid, mula sa puso ko. Umabot na tayo ng 15 milyong subscribers. Salamat sa Diyos. Malaking tagumpay ito. Alam mo kung bakit. Naalala ko nung nagsimula ako sa channel, marami talagang nag-discourage sa akin. May isang tao rin na nagsabi sa akin nito. Tingnan mo, kung hindi ka magdadala ng kontrobersya sa mga video mo, kung hindi ka magsasalita tungkol sa mundo ng gospel, magsalita laban sa mga pastor o magbalita ng mga kontrobersyal na bagay, hindi lalaki ang channel mo. Mga kapatid, simula noon, nagpasya ako na lahat ng video ko sa channel ay magtuturo mula sa Biblia. Hindi ko pupunahin ang mga pastor at mga awit o gagawa ng alitan. Hindi ako aasa sa kontrobersya. Dadalhin ko ang sinasabi ng Biblia. Maaari akong magbahagi ng kasalukuyang mga nilalaman, pero palaging nakabatay sa salita ng Diyos, mga kapatid, para sa karangalan ng Panginoon. Bumagsak ang tinig ng mga kaaway at ibinigay ng Diyos ang tagumpay.
Gumagawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos. Kailangan ko lang magpasalamat sa inyo na nagbabahagi. At palalawakin pa natin ang kadena ng pananampalataya. Ayos ba? Luwalhati sa Diyos. Kaya magsisimula na tayo dito. Babasahin ko para sa iyo. Lucas Kabanata 22 talata 31-32. Tingnan mo ang sinabi ni Jesus. Makinig ka. Simon, Simon. Hiniling ni Satanas na salain kayong parang trigo, pero ako'y nanalangin para sa iyo para hindi manghina ang iyong pananampalataya. Kaya't pag nagsisi ka at bumalik, palakasin mo ang mga kapatid mo. Amen? Mga kapatid, sabi ni Jesus na hiniling ni Satanas na salain sila parang trigo. Pero siguro ganito ang iniisip ni Pedro. Pero Jesus, hindi mo naman hinayaan, di ba? Siyempre, ililigtas mo ako sa pagsala na yan, di ba? Kung ipinakita ng Diyos na gusto kaming salain ni Satanas, tiyak na ililigtas mo kami, di ba? Sabi ni Jesus, hindi kita ililigtas sa pagsubok, pero ipinagdasal kita. Ang ganda, mga kapatid, si Jesus. Hindi tayo inililigtas sa hirap, tukso, at pagsubok, pero ipinagdarasal tayo ni Jesus. Ang ganda nito. Hindi agad tayo ililigtas ng Diyos sa lungga ng leon, pero ililigtas niya tayo habang nasa gitna ng problema at kahirapan. Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi iniligtas ng Diyos sina Sadrake, Mesake at Abednego mula sa naglalagablab na pugon. Habang nasa pugon sila, nagulat si Nabucodonosor nang makita ang isa pang lalaki kasama nila, si Jesus. Madalas, hindi tayo inililigtas ng Diyos sa problema, kundi habang nasa gitna tayo ng pagsubok. Tama ba? Hindi rin iniligtas ni Jesus si Pedro mula sa pagsubok ni Satanas. Ang nakakatuwa, madalas meron tayong maling pakiramdam. Alam mo yon, na dahil lang naniniwala tayo sa Diyos, maliligtas na tayo sa maraming bagay at ayaw nating dumaan sa mga pagsubok. Mga kapatid, susubukin ang ating pananampalataya at papayagan iyon ng Diyos. At kapag sinabi kong susubukin, ang mismong dyablo ang susubok sa ating pananampalataya. Hindi iyon ang Diyos dahil sabi ng Biblia, hindi siya natutukso o tumutukso sa sinuman. Lagi tayong sinusubok ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang mapalakas ang ating pananampalataya. Pero ang dyablo ang siyang susubok na tuksuhin tayo. Susubukan niyang subukin ang ating pananampalataya. Sinabi ni Jesus na hiniling ni Satanas na subukin ang pananampalataya ni Pedro. Gaya ng pagpapaigpaw ng trigo, hayaan mong ipaliwanag ko. Kapag ang trigo ay iniigpaw, hinihiwalay ang butil mula sa ipa. Naiintindihan mo? Ibig sabihin, gusto ni Satanas ipakita kay Diyos na ang ating pananampalataya ay parang ipa lang. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay panandalian lang. Ang ating pananampalataya ay madaling mawala. Kahit maliit na problema, agad nawawala ang pananampalataya natin. Naiintindihan mo? Iyan ang gusto ng dyablo, mga kapatid. Diyos, akala mo ba ang anak mo sa lupa ay masunurin at matatag hanggang dulo? Patutunayan ko sa iyo na naglilingkod lang siya sa iyo dahil sa sarili niyang interes, o kaya'y naglilingkod lang siya dahil takot siyang mapunta sa impyerno. Naglilingkod lang siya sa iyo dahil sa takot, dahil sa obligasyon. Mga kapatid, kaya dumarating ang pagsubok sa ating pananampalataya. Naiintindihan nyo? Pero pinapayagan ito ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang patunayan sa dyablo na ang itinanim sa atin ay tunay na trigo. Ibig sabihin, totoo ang pananampalataya at magtatagumpay ito. Hindi ito mawawala sa pagsubok, bagkus ay titibay pa. Ang pananampalatayang nasubok ay mas mahalaga kaysa ginto. Mahalaga ito para sa atin at sa espiritual na mundo. Si Apostol Pedro ang nagsabi nito. Amen? Kaya mga kapatid, makikita natin kay Job ang malinaw na halimbawa. Nang tanungin ng Diyos si Satanas, saan ka galing? At sinabi niya, galing ako sa paglibot sa ibabaw ng lupa. Sabi sa Biblia, mga kapatid, si Satanas at ang mga demonyo ay parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila at nasa paligid natin. Naiintindihan mo? Umiikot sila at tinitingnan kung sino ang matatag o hindi sa Diyos. Sinabi niya, naglalakad ako sa lupa at nakita ko si Job. Sabi ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Naglilingkod siya sa akin ng may integridad. Isa siyang lalaking mahal na mahal ko, pinararangalan at sinusunod niya ako. Tapos, ang dyablo, di ba? Sinabi niya sa Diyos, tingnan mo, alam mo bang naglilingkod siya dahil pinagpapala mo?
Isa siyang mayaman at masagana. Sumusunod siya sa iyo dahil pinoprotektahan mo siya sa lahat ng kasamaan. Sabi ng Diyos, sige, subukan mo siya kung gusto mo, pero may kondisyon, may hangganan. Hindi mo pwedeng galawin ang buhay niya dahil akin siya. Pero pinayagan ng Diyos, mga kapatid. Naalala niyo ba sinabi ko sa simula? Hindi iniligtas ni Jesus si Pedro sa pagsubok. Pero isipin mo, mas maganda pa ito kaysa kay Job na nawalan ng lahat. Ari-arian, pamilya, anak, kapatid, at pati kalusugan. Noong mga sandaling iyon, sinabi ng asawa niya, bakit hindi mo na lang talikuran ang Diyos? Isumpa mo ang Diyos at mamatay ka na. Ibig sabihin, tapusin mo na ang buhay mo. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Babae, nagsasalita ka na parang baliw. Bakit mo iisipin na tatanggapin ko lang ang mabuti, hindi ang masama? Hindi siya nagkasala sa salita, sabi ng Biblia. Hindi niya nilapastangan ang Diyos. Kapatid, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ng dyablo? Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking layunin niya? Gusto niyang magrebelde ka laban sa Diyos. Gusto niyang magsimulang mag-isip ka ng ganito. Hindi naman talaga ako mahal ng Diyos. Wala namang pakialam ang Diyos sa akin. Kung dinirinig ng Diyos ang dasal ko, hindi ako ganito. Mga kapatid, nais ng kaaway na mawalan ka ng pag-asa, magrebelde sa Diyos, at magduda sa kanyang pagmamahal. Sabi sa Biblia, Roma Kabanata 5, pinatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus para mamatay para sa atin, mga makasalanan. Tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Naiintindihan mo? Pero namatay si Jesus para sa atin sa krus. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang pagmamahal. Pinalitan tayo ni Jesus sa krus. Tayo, ikaw at ako, ang dapat nandoon tulad ni Barabas. Tayo ang kriminal na karapat-dapat sa impyerno. Pero si Jesus ang pumalit sa atin. Pwede ka bang magsabi ng luwalhati sa Diyos? Kaya isulat mo dito sa mga komento, alam ko na mahal ako ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagmamahal niya sa akin. Amen? Luwalhati sa Diyos. Kaya, sabihin mo, layunin ng kaaway na ilayo tayo sa Diyos. At alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? Kung ganoon, kailangan mong sabihin gamit ang iyong bibig na mahal mo ang Panginoon. Kailangan mong ipahayag ang mga pagpapala sa pinakamahirap na sandali ng iyong buhay. Doon mo kailangang magsalita, tulad ni David, doon sa awit 118. Kung hindi ako nagkakamali, talata 17. Sinabi niya ng ganito, hindi ako mamamatay, bagkus mabubuhay ako at ipapahayag ko pa ang mga dakilang gawa ng Panginoon. Amen? Naalala ko noong dumaan ako sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko, parang walang katapusang disyerto. At nagsimula akong magpahayag at sinabi ko, hindi ako mamamatay sa disyertong ito, bagkus mabubuhay ako. At ipapahayag ko pa ang mga dakilang gawa ng Diyos, mga kapatid, para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon. Narito ako para sabihing pinararangalan ng Diyos ang ating pananampalataya at mga salita. Amen? Ipinapahayag ko ang mga gawa ng Diyos para sa iyo. Pero sa loob ng maraming taon ng buhay ko, hindi ganoon. Isang labanan ito. Lahat ng nakikita ko sa harapan ko ay parang usok. Alam mo, nakikita ko na ang kaaway, mga kapatid, siya ay parang, naaalala mo yung mga ninja na napapanood natin sa telebisyon, sa mga cartoons o sa mga pelikula? Ang ninja, naghahagis ng bomba na nagpapalabas ng makapal na usok kaya wala ka nang makita sa harap mo. Ganon din ang kaaway, mga kapatid. Nilalagyan niya ng usok ang harapan mo, kaya parang walang mabuti o pag-asa kang makita. Pero kung iuunat mo ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng pananampalataya, mahahawakan mo ang Diyos. Amen. Mahahawakan mo ang Panginoon. At gusto ko lang basahin para sa iyo kung ano ang naging pahayag ni Job pagkatapos ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya. Makinig kang mabuti. Job 19, mga talata 25 hanggang 27. Pakinggan mo kung ano ang sinabi niya. Alam kong buhay ang aking manunubos, at sa huli, siya ay tatayo sa lupa kahit mabulok ang aking katawan. Ganun pa man, sa aking katawan, makikita ko ang Diyos. Ako mismo ang makakakita. Oo, makikita ko siya gamit ang aking sariling mga mata. Labis kong inaasam ang araw na iyon. Alleluia! Amen. Mga kapatid, ito lang ang bagay na hindi kayang kunin ni Satanas. Ang iyong pananampalataya
ang iyong matatag na puso sa Panginoon. Amen? Idineklara ni Job, alam ko buhay ang aking manunubos, mga kapatid. Pagkatapos ng mga pagsubok, doon niya nakita ang Diyos at dito rin niya unang nakita si Jesus. Mga kapatid, kahit hindi pa bumababa si Jesus noon, sinabi niya, alam ko darating at babangon ang aking manunubos dito sa lupa. Alam kong mabubuhay muli siya at ako rin kasama niya. Kahit mabulok ang katawan ko, naniniwala akong mabubuhay akong muli at makakasama si Kristo sa katawan at kaluluwa. Amen. Ipinakita ni Jesus nang siya'y nabuhay muli. Tingnan ninyo, ang espiritu walang katawan, pero ako may espiritu at katawan. Naniniwala ako na mabubuhay tayong muli at magkakaroon ng maluwalhating katawan na inihanda para sa walang hanggan. Kamangha-mangha ito. Mga kapatid, hindi natin alam ang inihahanda ng Diyos para sa atin. Sabi sa unang Korinto sa Biblia, ni hindi nakita, narinig o naisip ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Amen? Wala talaga tayong ideya, kaya magiging kamangha-mangha ito. Sigurado ako. Kaya, mga kapatid, dito natin makikita na hindi bumagsak si Job. Pero, tungkol kay Pedro, sino ang nakakaalala sa simula ng mensahe kung ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, hiniling ni Satanas na subukin ang pananampalataya ninyo. Ano naman ang sinabi ni Jesus sa kanya? Nananalangin ako para sa iyo na manatili ang iyong pananampalataya. Tingnan nyo, mga kapatid, ang ganda nito. Naisip ko, ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ako ipinagdarasal ni Jesus? Mga kapatid, aaminin ko, madalas muntik nang mawala ang pananampalataya ko. Halos naligaw at nawala na rin ang puso ko. Mga kapatid, dahil sa kasalanan at mga pagsubok, muntik na akong lumayo sa Diyos. At sigurado ako, ngayon masasabi ko sa inyo na si Jesus ang nanalangin para sa akin. Si Jesus ang namagitan para sa akin. Nakakatuwa na si Jesus ay namagitan para kay Pedro kahit bago pa siya bumagsak at itatwa siya ng 3 beses. Mas nakatutuwa pa, alam na ni Jesus ang mangyayari at ipinagdasal niya si Pedro. At sinabi niya, Pedro, kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Amen? Babasahin ko lang sa iyo ang isang talata na nandyan, Hebreo 7, talata 25. Sabi ng talata, si Jesus ay kayang ganap na iligtas ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya at siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen? Mga kapatid, si Jesus ay namamagitan para sa atin. Tingnan mo, dahil lang sa dahilan na yan, wala tayong dahilan para sumuko o talikuran ang ating pananampalataya. Kailangan lang nating tumingin sa Kanya. Nakatayo tayo ngayon dahil sa araw-araw na panalangin ni Jesus para sa atin. Madalas, hindi mo napapansin o nakikita pero ramdam mo ang epekto nito sa buhay mo. Amen? Nandito ka ngayon, matatag at nakikinig dahil gusto kang kausapin at palakasin ni Jesus. Papuri sa Diyos at kay Jesus. Nakakatuwa. Matapos ibalik si Pedro na itinanggi si Jesus, sinabi sa Biblia na tiningnan lang siya ni Jesus. Tumagos sa kaluluwa ni Pedro ang tingin na iyon, kaya siya ay labis na umiyak ayon sa Biblia. Lumabas siya, umiiyak ng paulit-ulit, pero ibinalik siya ni Jesus at sinabi, tingnan mo, pagkatapos mong bumalik sa akin, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ayos ba? Tingnan mo, ibinigay talaga ni Jesus kay Pedro ang ministeryong mag-alaga sa iglesia ng Panginoon. Sinimulan ni Pedro gamitin ang kanyang mga sugat at peklat para magpagaling ng iba. Amen? Sinasabi kong mga peklat dahil kapag pinahintulutan ka ng Diyos na masaktan, kahit doon sa Job 5:17, ang Diyos ang nagdudulot ng sugat at siya rin ang nagpapagaling. Kapag nagbigay siya ng sugat, bahagi ito ng kanyang pagpapagaling at nagiiwan ng peklat. Tama iyon. Tinitingnan mo iyon. Tinitingnan mo ang bahaging iyon ng katawan mo o ang sandaling iyon sa buhay mo at alam mo kung ano ang pinagdaanan mo. Hindi mo na nararamdaman ang sakit dahil pinagaling ka na ng Diyos. Aleluya! Kaya ipagdarasal kita ngayon para pagalingin ng Diyos ang mga sugat mo. Alam ko na may mga tao dito na masakit pa rin
nasasaktan pa rin, pero gagamutin ka ng Diyos ng lubusan at magiging isang malaking patotoo ito. Gaya ng ginawa ni Jesus na ipinakita talaga ang mga pilat sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, at ang pilat dito sa tagiliran ng kanyang katawan. Ipinakita ni Jesus na ang mga pilat na iyon ay para hindi tayo kailanman magduda sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Siya ay tapat, mahal niya tayo, at sa huli, magiging maayos ang lahat. Ang katapusan ay masaya kapag kasama natin si Jesus sa buhay. Amen. Luwalhati sa Diyos. Pahiran ko ng langis ang kamay ko at sana ibahagi mo ang panalangin ito sa marami. Mga kapatid, maraming tao ang dumadaan sa mga pagsubok. Maraming tao ang naghihirap at maaari kang magamit ng labis ng Diyos sa buhay nila. Amen. Ang luwalhati ay para sa Diyos. Ngunit bibigyan kanya ng gantimpala dahil ginagantimpalaan niya ang mga naghahanap at naniniwala sa kanya. Amen. Luwalhati sa Diyos, pinahiran ko na ang aking mga kamay. Ipikit ang iyong mga mata at huwag umalis. Ibahagi at ipadala sa marami. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos at Ama, salamat sa pinagpalang salita. O aking Diyos, kay sarap pakinggan ang iyong tinig. Ang iyong salita ang nagbibigay bago sa amin, Panginoon. Ang iyong salita ay bukal ng buhay. Ito ay bukal ng pag-asa. Aking Ama, marami sa amin ang dumating dito ngayon. O Diyos, pagod, mabigat ang dinadala. Ngunit ngayon ay ipinapakita mo ang iyong pagmamahal. Ngayon, kinausap mo sila sa espesyal na paraan. At nagpapasalamat ako sa iyo, Diyos. Sa oras ng pinakamalaking pagsubok at pinakabigat na disyerto, doon mo kami binubuhat, Panginoon. Maraming beses, Ama, dumadating pa kami sa puntong nagdududa kami kung kasama ka nga ba namin. Kaya naman, humihingi kami ng tawad, Ama. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming kakulangan ng pananampalataya, sa aming kahinaan. Di kami karapat-dapat, Panginoon, pero mahal mo pa rin kami. Hinihiling ko, O Diyos, na patuloy mong alagaan ang iyong bayan. Mamamagitan ka para sa amin, Jesus, aming tagapamagitan. Panginoon, ikaw ang nagbibigay kaligtasan at humihiling sa Ama na kami pagpalain. O Panginoong Jesus, salamat dahil madalas muntik nang mawala ang pananampalataya ko. Muntik na akong maligaw, pero iningatan ako ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinaniwala mo ako na masama ang kasalanan. Ang kasalanan ay nagdadala sa atin sa kamatayan. At ang tanging tamang daan na magdadala ng tunay na kaligayahan ay ang mamuhay sa kabanalan, ang tumingin kay Jesus, ang may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. O Diyos Ama, iniaalay ko sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid. Kung may mga sugat sa damdamin, pagalingin mo, Panginoon, tapusin mo ang iyong gawain. Kung may mga sugat sa katawan, mga sakit, mga medikal na diagnosis, Ama, sa ngalan ni Jesus, bigyan mo ng kagalingan. Panginoon, huwag mo kaming pabayaan o hayaang sumuko sa gitna ng pagsubok at sakit. Panginoong Jesus, alisin mo ang lahat ng sakit at paghihirap. Pagalingin mo ang lalaking ito at babaeng ito. Inaabot ko ang aking mga kamay para sa kanila at sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala ako na pinapahiran mo sila ng langis. Naniniwala ako na ang langis ng Espiritu Santo ay ibinubuhos sa mga taong ito. Naniniwala akong ang mga anghel ay nag-oopera at ikaw, Diyos ko at Ama ko, ang nagdadala ng kagalingan bilang dakilang manggagamot. Panginoon, tanggalin mo ang tumor, cancer at lahat ng sakit sa ulo, tiyan at mga binti. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa buhay na ito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, umatras ka. Pinalalayas ko ang lahat ng sakit sa buhay ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman na hindi mahanapan ng lunas ng mga doktor, lahat ng karamdaman na nagpapahirap sa mga taong ito, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka ngayon sa katawan na ito. Ngayon, o aking Diyos at aking Ama, tapusin mo ang kagalingan na ito, Panginoon. Ipagawa mo ang himala. Panginoon, ibuhos mo ang iyong banal na espiritu. Dalhin mo ang kaligtasan, kagalingan, kapatawaran at kalayaan, o aking Diyos at aking Ama. Tuparin mo, Panginoon, ang iyong salita. Sa iyong pangalan magpapalayas kami ng demonyo at magpapagaling ng may sakit. Jesus, pagalingin mo ang bawat isa rito at gumawa ng dakilang bagay sa kanilang buhay.
Naway maranasan nila ngayon ang bagong lakas at kapayapaan ng banal na Espiritu at hindi na muling maging katulad ng dati. Naway manatili lamang ang patotoo, ang mga peklat bilang patunay ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa lahat ng kabutihan, sa iyong katapatan at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Papuri sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen.